Hindi ko talaga alam kung ano nangyari kasi tingnan niyo naman yung gulong ko, hindi naman siya manipis eh, malayo pa siya sa tire markings. Good morning! Welcome back sa another video natin. Ngayon meron tayong tatapusin na biyahe. Magbabataan loop tayo today, and eto kasi yung biyahe na hindi namin natapos ng maayos. Eto simulang taon dahil sa mga palad yung kasama natin na nasa likod natin na-aksidente. So hindi naman natin ginusto, pero aksidente. So ngayon babalikan lang namin para tapusin namin ng maayos. Ay naku, ay mga nakabike. So kaming tatlo pa rin. Actually, gusto ko na ilan ba kami nung nakaraan? Apat ata kami nakaraan or 5. Lima kami bike nung last time. Pero ngayon tatlo lang kami dahil yung iba hindi rin libre ngayong araw. So sana wala tayong maging aberya today. Pupunta tayo ngayon sa bahay namin sa Plaridel para sunduin yung utol ko. Kasi galing kami ngayon sa San Rafael. Ayun, kita-kita na tayo mamaya pagka magkakasama na tayo. So, eto, paalis na tayo ngayon. At hindi tayo makapag-vlog sa dami ng naka-intercom. Let's go, let's go, let's go! 44? 36 mo na. Oo. 36-34. Pero sa bagay, babiyahe tayo. Pero pwede na, 36-34. Titignan natin kung ilan ang natin, gas consumption ko ngayon dito. Ay, oo, hindi ako nag-reset pala. Malamang ako pinakamasakit na gas consumption dito. Ay, pumasok! Magkakash na lang kami sa exit. Ay, yung RFID naman, di ba may mga teller yun? Let's go, Jay. Dito na po sila magsisimula. Eto na yung lumilipad. Eto na siya! Putang ina, eto na! Tangina, tumatabi tayo parehas eh, no? Oo, puta, kala mo yung bagyong parating eh. Makali pa rin yung cellphone ko nakakabit sa quad lock eh. So dito pagkatapos natin bumirit, naramdaman ko na parang nagwiggle yung manibela natin. Bigla siyang bumigat. So nagbabagal agad ako at tinawag ko yung mga kasama ko sa intercom para i-check kung yung gulong ko ba na flat, kasi yung pakiramdam niya parang walang hangin yung gulong. Dito yung gamit pala natin gulong is yung Dunlop Sport Max, yung stock niya. But dito makikita nyo na nilalaro ko yung manibela kasi nga sobrang tigas na ng pakiramdam niya. Buti na nga lang at may natira pang konting hangin kasi kung hindi ko na talaga siya makokontrol. Kasi ang takbo natin dito is almost 80 to 100 din. So kung wala siyang hangin, talagang magwiwiggle yung manibela. So tinawag ko na yung mga kasama natin dyan. Pakinggan nyo. Hoy, RJ! Tingnan nyo kayo harapan ko sa gulong. Parang malambot. Feeling ko lang ha, feeling ko lang. Tama nga. Talaga? Kasi sige. So napagdesisyon na lang namin na i-exit sa Pulilan para mas sigurado ng gumalaw kasi medyo delikado dito pag tumabi kami sa gilid. Kung matatandaan nyo, kakapahangin lang din namin sa Shell. So tama naman yung tire pressure namin. Gamit ko dito is parang 34 ata sa harapan and then 32 sa likod. Hindi siya overinflated. Baka kasi may magsabi na overinflated yung tires ko kaya siya sumabog. Ito, in-exit na lang namin muna sa Pulilan para ma-assess namin ng maayos. Malas lang kasi kaka-entry pa lang namin ng Santa Rita. Nag-exit na agad kami sa Pulilan. So okay lang din kasi walang masamang nangyari during high speed pagka nag-wiggle talaga siya ng malala.
magiging memories talaga tayo. So dito sa part na to makikita nyo na hindi ko na makontrol yung manibela habang gumigilid ako sa kalsada. So chinek ko, dapan-dapa na yung gulong. As in, almost wala na, almost zero na. Kasi yun, alam, gago malambot ka. Oh, gago ang bigat. Init ka lang, init. Gusto mo exit na natin sa Pulilan? Okay lang sa akin. Exit na lang muna. Gago, padapaan na. Gusto mo silatan mo muna, inflator. Oo nga, labas na muna natin para safe tayo. Hindi, labas na tayo. Pag ano na tayo, entry na lang tayo ulit. So hindi natin naman pwede sabihin na dahil nag-high speed ako kaya pumutok yung gulong. Hindi siya ganun. Kasi yung gulong na yan, naka-design yan na kaya mag-withstand ng kung ano yung power ng motor. Kaya merong speed rating yan sa may gilid ng sidewall. Kung makikita nyo yan, katabi ng size. May nakalagay doon na parang 58S, 58W. Yun yung nag-i-indicate na ito yung kaya niyang weight and ito yung kaya niyang speed na i-withstand. Makikita din natin yung importance talaga ng may intercom. Lalo na pag ganitong may biyahe at lalo na pagka nasa expressway kayo para ma-alerto yung mga kasama nyo kung may nangyaring hindi maganda sa inyo. Kung mahilig kayong bumiyahe at may mga kasama kayo madalas, huwag yung tipirin yung sarili nyo kasi malaking bagay talaga yung intercom na yan. Hindi ko na na-record lahat ng mga kasunod na pangyayari kasi nga nag-iisip na rin ako ng solusyon and hindi makapag-focus yung utak ko nang nagre-record ako habang nag-iisip ng solusyon sa beryang nangyari. Uunahan ko na kayo, hindi namin natuloy itong biyahe na kasi hindi na tumuloy yung dalawa kahit na pinapatuloy ko sila. Sabi ko susunod na lang ako pagka nakapagpalit ako ng gulong. Hindi sila pumayag kasi hindi daw masaya pagkakulang. So mapapakita ko sa inyo yung gulong ko. Hindi ko talaga alam kung ano nangyari kasi tingnan nyo naman yung gulong ko. Hindi naman siya manipis Malayo pa siya sa tire markings and hindi naman siya overinflated. Buti na lang din at walang nangyaring masama sa amin. Yun lang okay na. Dumating na dito yung pipick up sa amin. Shoutout sa inyo, Orogo Brothers. Utang na loob ko sa inyo itong pag-pick up nyo sa amin dito. Nakakalat kami sa gilid ng kalsada. Salamat ulit sa inyo mga papi at nirescuehan nyo kami kahit na natutulog pa kayo. Bawi ako sa inyo sa susunod. Kasamaang palad, hindi tayo nakatuloy sa lakad natin ngayon. Nakuha pa natin magpalit ng gulong kasi sumabog yung gulong natin kanina. Grabe, napakamalas. Nagpalit tayo ng Pirelli Angel. Ay nako, kailangan gastos. Tara, uwi na lang tayo. So hindi pa pala kami uuwi. So since naabara yung lakad namin kanina, so naka-gear kami kasing dalawa Tingnan mo prepared kaming dalawa para dyan sa Bataan Loop na yun. Actually pang Bicol talaga dapat to kaso ka diba nasalan tayong bagyo. Ay nasalanta yung bagyo? Nasalanta ng bagyo. Nasalanta ng bagyo ang Bicol. So wala kaming choice kundi i-reroute since gustong-gusto na lumakad namin. Gustong-gusto na naming lumakad ngayong weekend. So doon nga sana sa Bataan kaso pinigilan na naman kami. What? So pinigilan kami ng universe. Wag daw muna kaming lumabas. Hindi nagpapigil. Tangina lumabas pa rin. So nagpalit tayo ngayon ng Pirelli Angel. Kakapakabit lang natin. Siguro 5 kilometers pa lang natatakbo nito. So be-break in na rin natin yung gulong natin. So dito. So gagala na lang kami. Punta tayo sa Pampanga. Tingnan natin kung open na yung Christmas village doon. Para maipasyal ko naman si Mrs. Kasi madalas kami puro trabaho na lang. Trabaho, tulog. So ito dapat yung weekend namin na lalabas kami. Kaso malaking tataon na nagkaroon ng aberya. So hindi naman natin ginusto. Sino ba naman gumusto? Tayo Pampanga na lang. Kita-kits na tayo mamaya. Kakahangin mo lang Ito na naman tayo. Utang ina. Ayusin mo, papapito naman yung inaka. What? Diba? Tapos yung likod ko naman pala yung no? Ay naku talagang buhay. Excited Sabi mo pa kanina diba? Parang itumba mo para matesting natin yung gear. Putang ina, muntik na natin talaga matesting kanina. Dito kami sa kilometer 42 sa may Pulilan. Going Pampanga tayo. Let's go!
mga ay manahimik sa bahay. Kasi sayang naman ang week. Sayang naman yung Sunday natin, di ba? Hindi natin gagamitin. So kung matatanong nyo kung bakit ang binuha kong gulong is yung Pirelli Angel na ST. So bakit hindi ako nag-Rosso or nag-Angel GT? Basically kasi hindi naman tayo nagtatrack para sa Rosso. And hindi lang naman yung pagtatrack yung purpose ng makapit na gulong. Pero kasi more on long ride tayo eh. So kailangan natin yung yung balance ng gulong. I mean yung lifespan and yung kapit. Kasi ang hirap pagka nag-Rosso tayo. Alam naman natin yung Rosso sobrang kapit yan eh. Okay yan pang higa-higa, okay yan pang lead. Yun nga lang, ang downside kasi niya, pagka makapit, malakas din siya maubos. So mabilis lang, maikli lang yung lifespan. Eh hindi naman mura ang gulong ng big bike. Alam natin ang presyo nito, sobrang mahal. Lalo na pagka malaki yung CC, malaki yung gulong mo, malaki din ang palaki yung presyo ng gulong. So nakuha ko kay Takara yung tires natin ng 7.2 sa front. And then yung GT2 is parang 10K. So sabi ko parang medyo mahal na para sa front tire. So ito kasing Angel ST, gamit ko na siya sa CB kasi na okay naman yung performance ito. Long drive, pagdating ng corner range, okay naman. Pero don't expect ko mas na parang yung katulad sa Rosso na lumalagkit yung sidewalls, hindi siya ganun. Pero yung front lang muna kinuha natin yun kasi nga kakakuha lang natin yung bike natin na to. So mga interested dyan, kung gusto malaman kung ano yung initial impression natin sa bike na to and yung review sa being owner, kasi baka magtagal na sa atin tong bike na to kasi nga na-mention ko sa vlog natin before, this is one of my dream bike din kasi. I mean, but hindi, diba? Tangay na, liter bike na to eh. Aside from liter bike, napakaganda na kasi ng looks eh. Napaka-distinct eh. Para siyang Gundam eh. Sobrang loaded kasi ng bike na to as in. So okay lang ang modo niya, and then naka-original siya na Yoshimura exhaust. May kasama pa siyang certificate talaga as in. Pero kasi nung binenta sa atin to ng owner, meron siyang check engine. So ang Suzuki kasi medyo mahirap hanapan ng pyesa kasi sobrang limited ng nagsusuzuki sa na big bike sa atin sa Pilipinas. So tingin ko sinukuha niya na lang din kasi kahit man ako nahirapan din ako i-resolve yung check engine niya. I mean, kaka-research, kakahanap ng gagawa, kakahanap ko sa bibili ng pyesa, lahat yan mahirap gawin eh. Pero before ko siya sinwap, tinanong ko muna din yung ano yung error ng bike. So nung nalaman ko yung error ng bike, i-research ko dahan-dahan eh. Alam ko kung paano ko ma-resolve, kung paano gagawin, etc. Kasi nakakita ko ng gagawa na familiar sa mga Suzuki big bikes. So doon ko na ni-risk. Sabi ko bahala na, sugal na to. Kasi syempre, dream bike natin to. Eh, tapos hindi ka naman maglalabas ng ganun kalaking pera kasi nga swap ad lang. Hindi naman ganun kalaki yung hiningi sa atin. Sobrang okay. I mean, wala. Swerte lang din. Natsambahan natin yung unit na maganda, makinis, walang problema sa makina. Aside from that, super loaded niya sa accessories as in. Punong-puno siya ng accessories. Oh, naka-air suspension, no? Dalawa sila. So, dito na tayo sa Orchids Garden. No parking. Pwede ata doon sa may 7-Eleven, no? May picture niya dyan, sir. Pinicture ko na. Thank you, Masan. So ngayon, pauwi na tayo kasi gabi na rin. Yun lang talaga. Talagang enjoy lang namin yung araw. Kasi nga dapat may lakad talaga today. Para na kayo sa Oo. So dito ko na lang tatapusin ang video natin. Kung umabot ka sa part ng video na to, maraming salamat. At sinubaybayan mo ang kamalasan namin ngayong araw. Panoorin nyo lang hanggang makauwi tayo.
See you on the next video. Bye! Opya! Oh my god! Ay, gago. Uy, 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 Takot siya eh. Taas siya pa eh. Siyempre, ako